Bago sa saksi, mahigit 700 ang patay sa magdamag na airstrikes ng Israel sa Gaza ayon sa Health Ministry roon. Ito na ang pinakamataas na death toll na naitala sa loob ng 24 oras mula na magsimula ang giyera noong October 7. May rocket alert naman ngayon sa Tel Aviv, sa Israel. Saksi sina Rafi Tima at JP Soriano. Dalawang babaeng Israeli na edad 79 at 85 ang mga pinakabagong pinakawalang bihag ng grupong Hamas sa gitna ng mahigit 2 linggo ng giyera nila at ng Israel. Ayon sa armed wing ng Hamas, pinakawala ng dalawa dahil sa anilay humanitarian reasons at mahinang kalusugan. Sa kabuuan, 4 na bihag na ang pinakawalan ng grupo matapos palayain din ng isang American citizen at kanyang anak noong Biyernes. Kasama ang kanyang anak, humarap sa media ang isa sa mga pinakawalang Israeli na ayon sa kanyang pamilya ay peace activist na tumutulong sa mga may sakit na Palestino sa Gaza. Doon niya ikinuwento kung paano siya dinukot, sinaktan at isinakay ng mga armadong lalaki sa motorsiklo sa kibbutz Nir Oz noong October 7. While she was being taken, she was hit by sticks by Shabab. Yeah, Shabab people. Until they reached the tunnel, there they walked for a few kilometers on the wet ground. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. Pero sa mahigit 2 linggong pagkakabihag, maayos naman daw ang pakikitungo sa kanya. Ayon sa tanggapan ng Israeli Prime Minister, hawak pa rin ng Hamas ang mga asawa ng mga pinakawalang Israeli, kabilang sa mahigit 200 bihag pa rin ng grupo. Nasa kibbutz Be'eri ang Pinoy caregiver na si Joey Pagsulingan noong mangyari ang pag-atake. Kwento ni Joey, mabilis siyang nakapagtago sa bomb shelter na ilang oras daw pilit pinubuksan ng Hamas. Andun na sila sa bahay namin eh. Ang dami nila eh. Ako lang naghahawak nung walang lock yung mamad, yung shelter. Mamad is shelter. Walang lock yun eh. Ginawa ko, punta ko sa alaga ko. At sabi ko, inaya ko siya ilang beses hanggang talagang ayaw niya. Halos 15 oras siyang nagtago roon hanggang sa makaamoy ng usok. Sinusunog na pala ng Hamas ang kanyang bahay. Biglang may kumatok ulit at nagpakilalang Israeli Defense Force. Pero hindi kumbinsido si Joey kaya hindi niya binuksan. Doon na raw pinaputukan ng baril ang pintuan at tinamaan ng kanyang kaliwang braso. Ito, ang kamay ko, pagkatama, puro dugo. Napasigaw nga ako, medyo tumilapan ako, napasigaw ako. Makita niyo yung kwarto ko, talagang nagkalat ang dugo ko doon. Nirescue nila ako, first aid sa loob ng bahay. Si Joey isinugod sa ospital, pero hindi nakaligtas ang kanyang employer. Tapos yung alaga ko nandun, nakita ko dun sa, nung ilabas na ako. Nakaupo siya dun sa isang plastic na upuan, dun sa labas sa bakuran namin. Patay na. Miracle talaga na buhay pa akong gayon. Yung mga hindi naniniwala na sa miracle dito ako. Patunay, milagro talaga. Ang iba pang nakaligtas na mga Pinoy mula sa Southern Israel, inilipat na sa mga hotel at pasilidad sa gitna at hilagang bahagi ng bansa. Pero dahil nagkakaubusan na raw, naghahanap na ng iba pang mga pasilidad sa Jerusalem at iba pang bahagi ng Israel ang Philippine Embassy. Kahit mas tahimik ang sitwasyon sa ngayon, ayaw daw nilang magpakasiguro. Sa ngayon, ang kakumpetensya natin yung kanilang armed forces eh. Kasi maraming hotel parang sinisequester na nila para magamit ng mga sundalo. So kaya medyo nangangamba kami na baka maubusan tayo. So ba't mabuti may mga options tayong ganito. Kabilang sa mga miyembro ng armed forces ng Israel ngayon, ang ilang may dugong Pinoy na lumalaban sa front lines sa kanilang hiling. Di na namin ipapakita ang kanilang pagkakakilanlan, pero ang kanyang mga Pilipinong magulang di raw maiwasang mag-alala. Si miss ko hindi siya makatulog dahil nga worried siya because he is in the front line.
And if you will see this rocket attack, this fighting gunfire, and then that will be the start of worrying. Ayon sa Israeli military, 4 na raang militant target sa Gaza ang kanilang binomba sa nakalipas na magdamag. 12 ng Hamas fighter daw ang patay, kabilang ang 3 deputy commander. It could be a long war. When this is over, the people of Israel will rebuild their communities, and the people of Gaza will no longer live under Hamas tyranny. Ang United Nations nanawagan naman sa Israel na payagang makapasok ang mas maraming humanitarian aid sa Gaza. Maliit na porsyento pa lang kasi ng aid na kailangan ang naipapasok doon sa pamamagitan ng Rafah crossing sa boundary ng Egypt. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Jordan na siya may hawak ng mga Filipino sa Gaza Strip, sila man ay naghihintay rin sa go signal kung tuloy na ang repatriation. Pero ang magandang balita, sa kabila ng patuloy na kaguluhan, ligtas at all accounted for daw ang 136 na Pilipino sa Gaza. Nagbagsak din ng mga leaflet ang Israel na nag-aalok ng pabuya sa mga taga-Gaza na makapagbibigay ng impormasyon para mahanap ang mga bihag. Pero pinunit lang yan ng ilang Palestino. Ayon sa Gaza Health Ministry, halos 5,800 na ang patay sa Israeli airstrikes. Kasama riyan ang mahigit 50 miyembro ng iisang pamilya. At ang ina ng kambal na sanggol na naulila dahil sa airstrike na tumama sa kanilang bahay. Isa sa mga sanggol ang ginagamot sa ospital. Mahigit 2,000 sa mga namatay sa Gaza ay mga bata, ayon sa mga otoridad doon. Mula sa Cairo, Egypt, para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima. At mula sa Jerusalem, Israel, ako si JP Soriano. Kami ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.